myself up. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why. I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. I'll shout out your praises. You are the greatest. I'll shout out your praises. You are the greatest. I'm not waiting for a feeling. Oh, I just praise 'cause I believe it. This is more than just emotion. It's the power of your love. Your love, your love. It's the power of your love. Your love, your love. It's the power of. Come on, lift up your hands and sing. And come on, let's lift up Jesus. I don't need another reason. I'm gonna lift my voice. I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest.
pierced for my shame. The earth shook, the curtain torn away. Your scars speak of endless love. It is finished. I'll live at the cross, surrender it all to Jesus Christ, my King. Yeah, we're singing. There's power in the blood of Jesus. You overcame death. Blood of Jesus. There's healing in this place. Blood of Jesus. You took away my pain. Blood of Jesus. We have overcome by the blood of the Lamb. We have overcome by the blood of the Lamb. We have overcome by the blood of the Lamb. We have overcome by the precious blood redeems us. Precious blood redeems Good morning everyone! Welcome po dito sa Shalom International Ministries. Good morning! Patingin naman yung mga katabi mo, yung ngiti ng mga mata. Okay, guys? Alright. We are blessed kasi naandito tayo, no? And of course, syempre, batiin rin po natin yung mga kasama po rin po natin na naka-tune in right now sa kanilang mga houses, sa kanilang offices, sa kanilang mga rancho, kung saan man sila naroroon. Good morning din po sa inyong lahat. Alright. Ano na ba ngayon? March? Uy, 1 month na. February 14 nung last, no? Tapos ngayon, March 14, Sunday ulit. Musta naman yung mga live life nyo? Yung ngayon, meron siguro monthsary. Pero yung wala, monthsawi. Alright, hindi. Joke lang po yun. Baka may natatamaan dyan. Okay lang yan, nandito tayo. And this time, faith po ang pinag-uusapan po natin. Right? Alright. Kaya naniniwala po ako na may faith po kayo. Kaya pumunta kayo dito by feet. By feet, di ba? Pumunta kayo dito by feet. Di ba naglakad po tayo? O yung may nag-walk po tayo na by faith, pero pumunta tayo dito by feet. Kaya, faith without feet will forfeit. Okay? Kaya po yung nagagalak na andito po tayo lahat, no? Alright. Masaya po ako na andito kayo, nakikita ko yung natutuwa po ako. Pero hindi ko natatanungin kung kayo ay natutuwa sa akin. Baka hindi tama yung sagot. Masasaktan lang din po ako. Masama pa ako sa matsawi.
Okay. This time, alright. Welcome po natin yung mga kasama rin po natin dito na mayroong mga kapulisan, no? Alright, kaya alam nyo po, tinawagan po ako ni Ma'am Pok Dihon kahapon. Kailan po yung, anong oras po yung anyong service? Sabi ko 10 a.m. po. So, talagang pumunta po sila dito, no? Kaya matitest po natin ang ating faith ngayon. Kung yung hindi magtitiwala, may tututukan po tayo. Hindi, joke lang po. No? Okay? At least masaya na tayo. Pinakalma ko lang po kayo. Kasi may kasama rin po tayo. Hindi lang po talaga sila magiging alagad ng batas. Alagad rin sila ng Diyos. Alright? Palakpakan po natin sila. At palakpakan natin ang ating Panginoon. This time, ready na po tayo. Alam ko nang ready na po tayo. So let's pray. No? Come on, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami ay muling nagtipon-tipon. At this time, we want to thank you, Lord, sa kabutihan mo, sa buhay po ng bawat isa sa amin. And this time, dinudulog rin po namin, Panginoon, we also pray sa aming J12 leaders, yung aming Assembly of God leaders, ang aming pastors, mga pastors po, at of course, yung aming mga primaries, mga cell members din po, ng bawat isa ay may parte po din sa aming buhay. May parte din po sa inyo, Panginoon, na may bawat isa ay may purpose. Bakit po kami andito sa mundong ito, pero meron kaming gagawin, Panginoon, hindi po kami aksidente. Alam po namin na napakaganda ang talagang pinaghandaan mo para sa amin, mga gandang kinabukasan, Panginoon. And Lord, help us to always be guided, Panginoon, sa aming gagawin. And of course, being a leader also, Panginoon, na you help us, Panginoon, ang yung gustuhan mo sa aming buhay para yung aming mga trabaho, ang aming works, ay magtatagumpay po kami, mag-work po kami ng maayos. Give us all the wisdom, also the knowledge, Panginoon, para i-apply po namin sa aming buhay, sa aming mga needs, Panginoon, sa aming finances, sa aming spiritual life, sa aming lahat po ng aspeto ng aming buhay. And thank you for everything, Panginoon. At ikiniklaim po namin na kami po ay maging mas mabuti pa para sa inyo, Panginoon. And thank you once again. We give you all the glory. We give you the highest praise. This was in Jesus' name. Amen. Magandang umaga sa ating lahat uli. Tayo po ay tumayo. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba na ibigay mo yung best worship mo sa Panginoon? It's free po na sumayaw tayo at umawit. Woo! Hallelujah! Kagaya sa ginawa ni David, sumayaw po sa Panginoon. Woo! Amen!
on. Once again, let's give the Lord the loudest clap offering. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Come on, church. Parang pagod na kayo ah. Pinagod ba kayo ng Auntie Susan? So, today, can we just lift up our voices? Sabi nga ni Kuya Eric, today is, we will be talking about faith. Sabi ko sa cell group ko last week, mag-cell group kayo because that time, I was not yet feeling okay. So sabi ko sa kanila, mag-cell group kayo, ang pag-uusapan nyo ay ako. Sa hindi nakakaalam, pangalan ko po ay Faith. Sabi ko lang sa kanya, the topic for today, this month is about faith. Today, marami na nagsasabi, kilala ko naman ang Panginoon eh. Kilala ko ang Diyos. Ako nga, nagpe-pray ako araw-araw. But you know what? That's not enough. If you don't really believe in Him, ang faith po is something na naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Tama? Minsan, ganun tayo eh. Hindi ako naniniwala, hindi ko nakikita. Pero ang Panginoon, ang gusto niya, magkaroon tayo that we still believe even if we don't see. Amen? And today, sabi sa kakantahin natin that we will lift our hands. Alam niyo po, pag tayo tinatas natin ang ating mga kamay, mga kasamaan tayong kapulisan dito, alam yon. When we lift up our hands, it's a sign of surrender. And we lift up our hands, it's a sign that we want to be searched. Amen? So today, if you want to be searched, and if you want to surrender your life to the Lord this morning, I want all, as we sing this song, as we lift up our hands. Hallelujah, Jesus. We lift you our praises, oh God. Hallelujah, Jesus. We are lifting up our hands to you, Lord. We believe that there's more. Hallelujah, Jesus. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms, fortress for the weak. Let faith arise. Come on, let your faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Yes, Lord. We believe that there's more as we lift up this hand to you, Lord. Be still. There is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty. Your grace washes over me. Let your faith arise. Oh, let your faith arise.
If you want, let your faith arise. I want you just, if you want to lift up your hands, you can lift it up and say to the Lord, Lord, I want a faith that is rising, a faith that believes in you even though I do not see. Hallelujah, Lord. I believe, I believe, I believe, Lord. I believe that you are God, you are Lord. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, let faith arise. Come on, just sing it to the Lord. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let your faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise. Come on, church. The Lord wants your faith to rise. Let faith arise. Let your faith arise. Let faith arise. Come on, sing it with all of your heart. Let faith arise. Sing, Lord, I want my faith to arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. Sing it with all of your heart. You are my refuge, 'cause you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Come on, sing it. I lift my hands to believe again. You are my refuge, 'cause you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Once again, I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Lord. Hallelujah, Father, we give you all the praise. Come on, just open up your mouth and declare, He is Lord, He is Lord, oh Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, we lift our voices to you, oh God. Ora shaya hanalaya sena. Father, touch our hearts as we give you all the praise. You are Lord. Hallelujah, Jesus. Come on, bago po natin kantahin for the last time that it says that we will lift our hands to believe that there's more. Kapatid, there's more. There's more that the Lord can do in your life. Gamitin po natin ang oras na ito. We did not or was not able to say thank you. Magpasalamat po tayo sa Panginoon and we thank Him for the life that He has given. Use this time at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Come on, just open up your heart and your mouth to the Lord. He is listening to your cries right now. He is listening to all, whatever you want to say to Him. Hallelujah. Ora,
for the last time. And let's declare the Lord. Let's give the praises to Him as we sing. That we will lift up our hands to the Lord. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. For the last time, let's sing. I lift my hands to believe. Yes, Lord. We give you all the praise. You are my refuge, 'cause you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Hallelujah, Father, we thank you. And we believe that there's more. And today we believe that there's more as we receive you, as we receive your word. Hallelujah, Father, we give you all the praises. Come on, church. Can we give the Lord the loudest clap offering? Praises and glory that He deserves. Come on, ang pinapalakpakan mo ang Panginoon, hindi ang tao. Let's give the Lord the loudest clap. Praises. Hallelujah. Baruch Hashem Adonai. We give you all the praises. Amen, amen. Come on, we thank the Lord. Pwede na po tayong umupo. For the first time in G12 history, mighty women will gather together virtually for the Women's Conference this year. We know that you are all ready and excited to register. Registration is just a few clicks away, so just follow these simple steps. Number 1, go to the website of G12 Philippines. Number 2, create an account or sign up. You may also log in using your Facebook or Google account. Of course, do not forget to input your full name, church name, contact number, email address, and nominate your own password. Whether it is your first time or second time to register in the G12 Philippines website, please take note that you will be asked if you are a pastor's wife, primary leader, cell leader, or others upon registration. This is for us to provide you with the level of access that you will be having on the day of the conference. The site will then ask you to verify your account by sending an email to your registered email address. Lastly, when you have completed these steps, you will already see the Watch Stream button. You will be receiving an email confirming your registration. That's all that it would take for you to have access to the online sessions happening on March 18 to 20, 2021. Make sure that every woman in your family, workplace, church, and network registers. Again, let us break history as we gather virtually. Okay, ang sarap talagang pumuri sa ating Panginoon, no? At before ang ating giving, magkaroon muna tayo ng ating announcement while preparing, no? This time actually na-flash sa screen this coming week, no? Yung March 18 to 20, yung Women's Conference. Ayan, kaya lahat po dito, no, kahit po mga young people, pwede po, no? Online naman po siya, so you need not to go to Manila para kayo ay makapag-attend. So pwede na lang po kayo pag meron po kayong internet connection, pwede po. So if you are interested, pwede nyo pong i-contact ang inyong mga cell leaders. All right? And ngayon po, no, today meron din po tayong youth fellowship, yung mga youth fellowship this afternoon 2:30 po siya dito sa church, no? Kaya yung mga young people, no, your time na pwede naman nakakalabas naman po kayo, why not grab the opportunity para kayo ay naka-online naman kayo, grab the opportunity na may time po kayo since may mga internet connection, halos lahat naman meron ng internet connection. At kaya pwede po dito tayo sa church
Pero just in case lang na wala po sa inyong bahay, meron naman open po ang ating church. Okay? And of course, meron pa tayong ibang gagawin every now and then naman ang ating prayer gathering, no? 8 to 9 po 'yan, every Wednesday po 'yan. So may mga gustong may mga prayer request, kunyari may mga pwede na yung gustong magpakasal pala. Pwede nyo ipag-pray pero sa iba parehas daw 'yun. Pero okay lang, no? Yung mga prayer request po nyo, no? Pwede nyo pong ibigay sa inyong cell leaders para ipag-pray din po 'yan. Kasi may mga mga napag-pray po natin talagang si Lord faithful at mayroon pong mga nagkaroon po talaga ng bagong opportunities. Yan, nagkaroon po sila ng healing. Yan. So, i-grab po natin yung opportunity na ito. Okay? And ang ating first fruit, yung special na offering po natin, pwede yung talagang galing sa puso po natin for this year, kung ano yung gusto nating makamit. And through this special offering, pwede po nating gawin. Alright? Okay. Gusto ko this time, gusto ko pong sabihin nga natin, ibigkas nga natin, I am faithful. At mga naka-tune in rin po, pwede pong patype sa inyong comment box, I am faithful. Alright. Para mamaya, walang pong kasi sinabi nyo, I believe in declaration, kung sabi mo faithful ka, gagawin mo, tama? Okay. Pero yung iba daw, iba raw yun may nag-message po sa akin, but yun, iba. Kasi sabi nyong faith is, andun kahit hindi mo nakikita. Di ba? Yung confidence, may confidence ka, sa what you hope for. Sabi niya is assurance what you do not see. Pero yung iba, ba't andun ako pero parang wala? Pero di bali andito ka, andun ka kay Lord. Kasi mga medyo may mga nararamdaman, huwag kayong masyadong emotion. Faith lang. Yan. Okay, faith lang po tayo. Kaya faithful lang tayo kay Lord. Everything will be still okay. Alright. So now, alam ko po na tayo ay ready na makapag-give at saka sabi nyo, faithful po kayo. Andito po ang ating account number, no? Sa gusto pong magbigay, nung hindi nyo may bibigay po ng physically, meron po ang ating bank account number sa Metrobank po. So, naka-flash na po dyan sa screen. So, you can send anytime. So, for further details, pwede nyo rin pong tanungin ang inyong mga cell leaders. So, this time, also, we're gonna pray sa ating giving. Come on. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami ulit sa pagkakataong ito na kami ay magbibigay. Alam po namin yung law of giving giving is also living, Panginoon. Na alam po namin sa aming pagbibigay, kayo pa rin po ang nanggagaling, anong meron po kami is galing sa iyo, Panginoon. That all yung mga gusto rin po naming makamit, because you are our provider, you will provide everything. And thank you sa may mga trabaho rin po na magbibigay po kayo ng promotion sa kanila. Magkakaroon po yung mga better career po yung mga iba, Panginoon. Yung mga estudyante, matatapos nilang pag-aaral nila, maging blessing din po sila sa kanilang family, sa kanilang parents, Panginoon, at sa kanilang mga classmates, mga tao rin po na nakakasalamuha pa nila. And of course, yung mga wala pang trabaho, Panginoon, that you will give them the opportunities also, at yung mga magkaroon ng businesses, na magkaroon po sila ng panibagong ideas, opportunities para magkaroon rin po sila ng mas maganda pong pagkakakitaan, Panginoon. And yung expansion ng bawat isa sa amin, yung sa kanilang businesses, sa kanilang mga gusto rin pong makamit sa kanilang buhay. We believe that all things belong to you, Panginoon. That's why we always want na ikaw ang aming hihingan, Panginoon, because ikaw ay Diyos na mayaman at walang hindi mo maibibigay sa amin. At again, we just want to thank you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest honor. This we ask in Jesus' name. Amen. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my
another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Okay, so thank you sa ating mga music team at sa team ng ating production team natin at bawat isa na nandito sa ating lahat. Amen? So natutuwa ba kayo dyan sa inyong mga katabi? Ngitian nyo naman sila sa mata dahil meron kayong face mask. Okay, sa mga kapulisan natin, thank you for coming. At ating mga kapulisan, sila po ay to serve and protect. So huwag po kayong matakot sa kanila. Amen. Baka nakita yung mga pulis, baka mamaya kukunin kayo na dadalhin sa selda. So to serve and protect po sila. Amen. Kaya matuwa kayo, makita natin mga kapulisan natin. Nandito sila sa community para yung, alam kasi ng iba, pag pulis parang takot na sila. So, alam mo naman, matatakot ka kung meron kang ginawang labag sa batas. Pero pag wala, huwag kang matakot sa kanila. Amen. Kasama natin sila, kaibigan natin sila. So, thank you for coming po, mga sirs, sa pagpunta nyo dito. At bawat isa na nandito sa inyo na nandiyan dati sa bahay nila, sa live streaming, at least pumunta kayo sa ating physical gathering. Saka lang po natin i-announce yung pang 8 to 9:45 natin pag talagang hindi tayo kasya. Kasi gusto ko lang pong ipaalala sa atin yung reservations po ninyo. Kailangan po natin yun kasi limited lang po ang ating upuan. So hindi pa po kasi natin papalawakin pa dyan. Baka this coming buwan pa, ay, ngayong taon ay saka pa natin mag-i-expand dyan sa kabila. Kaya po, huwag niyong kalimutan na magbigay pa rin ng reservations doon sa ating chat box. Amen? So gusto ko lang po sabihin sa mga first-timers, meron po tayong restroom doon sa baba. Pag kayo po ay naiihi, at dyan lang po sa baba lang po kayo dyan sa ating kusina. May panglalaki at pangbabae po doon. Okay? So gusto ko lang pong batiin ang ating mga i-recognize, yung ating mga second-timers, third, fourth, fifth, at ating mga visitors. Si second time ni Marian Tinerefe. Yan. Okay, mamaya yung palakpak na lang, ano? In-invite ni Wasami. Yung third time, si Franzel Morente. Okay? Si Glidel ang nag-invite. Andito rin si Maria Cassandra Primo. Okay, thank you. Fourth time po niya, si Allen Lagit. Ayan, invite ni Teacher Rudy. So, April Palumo. So, in-invite ni Liona. Fifth time po niya, si Francid Morente. Okay, si Teacher Rudy rin nag-invite. Si Diana Rose La Yuso. Si Sister La Arnie nag-invite sa kanya. Si Pinilin, yung ate ni Ivan. Okay, nandun sa likod. At ito nga ating mga kapulisan. So, palakpakan natin bawat isa na nandirito sa ating lahat. Okay, so meron daw tanong, sabi nila noon na sa mga mag-asawa, sino daw sa mag-asawa yung biblical na dapat na taga-timpla ng kape? So sa mga mag-asawa, sino daw yung biblical na taga-timpla ng kape? May lalaki, may nagsabing babae. So sabi nila, yung iba raw lalaki dahil Hebrews. Mayroong kasing doon sa book na Hebrews. Pero sabi lang po nila yon kasi yun po ay address sa mga tao yung Hebrews. Okay, so buksan po natin yung Hebrews chapter 11 verses 4 to 6. So last Sunday po verses 1 to 3 tayo. Ngayon naman po ay verses 4 hanggang verses 6 po tayo. So ito po ang sinasabi sa New Living Translation.
It was by faith that Abel brought a more acceptable, sa other version ginamit po yung excellent o better. So more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleased God. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. So ang title po ng message natin ngayong umaga, it's about a life that pleases God. Okay? Buhay na nalulugod ang Diyos. So last Sunday po, nasabi ko ang background nitong Hebrews na ito, na ang writer po ng Hebrews na ito ay talagang sinulatan niya itong kanyang mga recipient, yung original na mga pinakaunang tumanggap sa sulat na ito, dahil ito nga ay malapit na silang sumuko sa kanilang pananampalataya at pinaplano na nila, binabalak na nilang bumalik sa dating relihiyon nila na itong Judaismo na ito. At ang Judaismo kasi ito yung isang pinakamatagal na relihiyon na ang isa sa kanilang katuruan ay ang kaligtasan ay by works. Okay? Kaya in-emphasize ng author na ito na salvation is by faith and faith alone, na not by works. Kaya po sa Hebrews chapter 1, verse 1 na yon, ay sabi doon, sa unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa mga iba't ibang mga propeta. At sabi doon, sa huling araw ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, na siya ang lumikha ng langit at lupa. Kaya po nasabi ko doon sa chapter 1 hanggang chapter 10 po na yon, ay ang author talaga pong ang ini-emphasize niya, na sabi doon na put your faith in Jesus Christ. Okay? Na ilagay nyo ang pananampalataya nyo kay Jesucristo. At pagkatapos noon ay nagbigay talaga siya ng warning na huwag silang tumalikod, huwag silang umalis, huwag nilang iwanan ang kanilang pagiging Kristiyano para po hindi po sila talagang papunta doon sa kanilang kasiraan at doon sa kanilang kapahamakan. So after po na nasabi niya nung 10 chapters na ito, pagpunta dito sa chapter 11, verses 1 hanggang verses 40 po ito, ay sinabi niya po yung mga halimbawa nitong mga tao, mga Bible characters doon sa kanilang mga pananampalataya. Kaya po dito sa ating text na ating nabasa, ito po ay ginawa niyang halimbawa yung dalawang tao dito, yung nalugod ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya. Na iyon po si Abel na yon, naghandog sa Diyos, mas nalugod ang Diyos sa kanya kisa kay Cain na kanyang kapatid. At ito rin, mabasa po natin itong si Enoch na ito, ay nalugod ang Diyos sa kanya at siya po yung pinakaunang tao na hindi nakaranas ng kamatayan. So sa Old Testament at dito sa New Testament, dalawa lang po ang taong makita natin na hindi nakaranas ng kamatayan, itong si Enoch at saka itong si Elijah na ito. So ito po mga kapatid na nalugod ang Diyos kay Enoch na ito dahil sa kanyang pananampalataya. So faith pleases God. Sabihin mo sa katabi mo, faith pleases God. So kayo pong nandiyan sa live streaming natin, ilagay nyo po dyan sa comment box ninyo, faith pleases God. Okay, ang pananampalataya po ay hindi sa salita lamang. Na-discuss po natin last Sunday na ang pananampalataya po ay ito po ay evidential, ito po ay demonstrated, at ang pananampalataya po ay illustrated. Amen po ba? So ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita.
So ito po ang susi mga kapatid para mabuksan ang mysteries of the spiritual kingdom. Amen. Amen. So ito po mga kapatid na tayo po ay manampalataya tayo doon sa God and the Scripture. Maniwala po tayo, magtiwala tayo sa Diyos na sinasabi doon sa kasulatan o dito sa ating Bible na to. Na siya po ang totoo at yung real and true God na kung nata yung Ada niya, who exists. Amen. So ang dami pong mga tao na sinasabi nila na naniniwala sila sa Diyos, pero pag titingnan mo po yung values nila sa buhay, ay bakit naman hindi yung Diyos na lumikha ng langit at lupa? Ito naman ay yung Diyos-Diyosan naman ang kanilang pinagsisilbihan, na doon naman sila lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan na wala namang ginawa naman ng tao, na nandoon lang na nakatayo, na hindi naman makapagsalita, may mata na hindi naman pumipikit, may kamay na hindi naman gumagalaw, may paa na hindi naman lumalakad. At doon sila nagbabow down. Yung iba, sabi nila, naniniwala sila sa Diyos. Pero pag sila po'y magpatayo ng kanilang bahay, ang daming, ay nako, bawal yung magkatabi yung pinto. Dapat hindi nakaharap doon sa east. Yung brother-in-law ko noon, bakit lilipat sila ng pagtatayuan ng bahay dahil may ahas na dumaan doon ay bawal daw. Kaya ba't saan nyo ba nakuha yan? Sabi naman niya, Kristiyano sila. Nung araw na yung namatay, mga 1 month po namatay yung aming tatay, ayun, magpatayo sila ng bahay, naku, lilipat na doon sa kabila dahil may ahas daw na dumaan doon. Kaya sabi daw nila, ay naku, delikado, bawal. Kaya po, makita natin na dapat po yung God in the Scripture, doon po tayo magtiwala. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, doon ka magtiwala. Okay, so doon po sa Romans chapter 10 verse 17, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kaya pala, bawat isang tao, kahit tanungin mo yan, meron at meron siyang pananampalataya. Kaya lang, saan ba siya nakikinig? Kung bakit siya nagkaroon ng kanyang pananampalataya. Kaya hindi mo rin po natin masisisi ang isang tao kung bakit ganon ang pananampalataya niya. Bakit nananampalataya siya sa mga hayop na Diyos? Bakit siya nananampalataya sa mga created beings, pati sa tao, na doon siya sumasamba dahil yun ang kanyang naririnig. Kaya po dapat ang pakinggan po natin para yung panampalataya po natin ay doon po sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po kiniklaim natin, tayo mga Kristiyano tayo, dapat alam po natin ang salita ng Panginoon. So doon po tayo magbase sa ating pananampalataya na hindi po kung saan-saan. Amen po ba? Ito po ay sa Pilipinas, democratic country po tayo. Pwede po kahit mga satanic na religion, pwede dito. Open. Kahit sabihin mo pa na magtayo siguro si Sir Eric ng kanyang religion, sabi niya siya ang the way, the truth, in the life, pwede rin. Na siya ang kaligtasan, pwede. Hindi bawal yon. Pero dapat po ay yung pananampalataya po natin ay nakabase po doon sa God of the Scripture. Doon po sa salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Okay, so ito po sinabi niya na please, ito po ibig sabihin to give pleasure or satisfaction. Dito nga makita tayo ngayon nga may ayo, dito po nalulugod ang Diyos sa ating pananampalataya. So sa pananampalataya natin sa Diyos ay nalulugod siya. So kailangan po na mayroon po sana tayong complete na confidence o pagtitiwala sa ating Diyos na sa Kanya po natin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa atin. Amen po ba? Hindi lang yung partial, pero kung sabi natin siya ang Diyos natin na lumikha sa atin, dapat ipagkatiwala natin ang lahat-lahat ng bagay sa atin. Amen po ba? Pati rin po sa pagbibigay, mga kapatid. Tingnan mo ngayong katabi mo. Kasi kung minsan lalo nitong COVID, wala naman akong trabaho, magbibigay pa ako. Pero pag tingnan nyo po itong Macedonian Church, sila po ay nandoon po sila sa kanilang, sabi doon, itinarigat da, but still na nagbigay po sila sa Panginoon dahil mahal nila ang Panginoon. Amen.
Ang Diyos po natin, hindi po niya kailangan ng pira natin, pero bakit tinuturo pa niya sa kanyang salita na tayo magbigay para po hindi po tayo maging selfish. Amen. Tinuturuan tayo na kahit 3 digit man lang yung pinapadaan sa kamay mo, alam niya na mapagkatiwalaan ka, pwede sa 7 digits na ipagkatiwala sa iyo. Hello. Amen po ba? Okay, so ito po mga kapatid na itong people of Israel, inattempt po nila na malugod ang Diyos sa kanila na walang pananampalataya. Dito po sa Romans chapter 9 verse 32 sa Good News Translation, sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, and why not? Because they did not depend on faith, but on what they did. And so they stumbled over the stumbling stone. Kaya po mga kapatid, na kung tayo po ay lalapit sa ating Diyos, it is by faith. Amen. Huwag nating sabihin na, ang kumanga makita nga na Diyos, mamati ka. So, kaya nga po tayo naniniwala na may Diyos kahit hindi natin nakita na may Diyos. Amen. So, pananampalataya po yun, kapatid. Amen po ba? So, sabi nga sa ating text sa Hebrews 11:6 na hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi po sa ibang version, sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So kapag tinitignan ka ng Diyos, hindi dahil sa iyong kasikatan. Tignan mo yung katabi mo. Baka YouTuber yan. Baka hindi mo lang alam. Ang Diyos po ay hindi ka po tinitingnan dahil sa iyong status sa society. Ang Diyos po ay hindi ka tinitingnan dahil sa iyong edukasyon sa buhay. Ang Diyos ay hindi ka tinitingnan dahil sa iyong kayamanan o possessions sa buhay. Ang Diyos ay hindi ka tinitingnan dahil sa iyong feelings. Pero ang Diyos ay tinitingnan ka dahil sa iyong pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, dahil pala sa iyong pananampalataya. Kaya rin po kayo nandito. Dahil by faith na nandito kayo, at by faith din na pumunta kayo dito. Marami tayong natutunan Sir Eric. Ang dami yung malikot yung isip niya. Ang bilis mag-isip. In Matthew chapter 9 verse 29, sabi po dito mabasa po natin, then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Ang context po nito, pag basahin po natin, meron kasing dalawang bulag. Sila po ay nagsisigaw-sigaw. Sabi nila, Jesus, son of David, have mercy on us. Jesus, anak ni David, maasi ka kada kami. Sila po ay nagsisigaw-sigaw. Ang dami pong mga tao. Hindi sila nahihiya. At doon po, nung pagpasok nila po sa bahay, ay sinabi ni Jesus sa kanila, nagsisampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Magagawa ko ito. Dahil gusto po nilang makakita eh. Kaya sabi po nila, oo. At dito na po ay talagang hinipo po ni Jesus ang kanilang mga mata. At dito po makita natin yung verse 30 ay sila po sabi doon, sila po ay nakakita. Amen. So ito po ay according to your faith, let it be done to you. Ito ang sinabi po ng ating Panginoon sa kanila. Kaya po ang Diyos, tinitingnan niya ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Kung tayo ay nagtitiwala sa dakilang Diyos, siya po ay nalulugod sa atin at pagpapalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Amen. Na kahit kuminsan, binabagyo po tayo sa ating buhay. Kaya nga sabi ko, habang buhay ka pa dito sa mundong ito, asahan mo na mayroong bagyo na darating at darating sa buhay mo. Pwede bang tignan mo yung katabi mo? Tignan mo lang. Alam mo po kung minsan kahit nakangiti lang yan, hindi mo pala alam, mayroon palang mabigat na problema sa buhay yan. Oh. Baka kung magkwentuhan lang siguro tayo ng mga problema, baka mag-iiyakan na tayo. Pero ang Panginoon po ay bakit iniaalaw na yung mga problema sa buhay natin? Dahil alam niya na kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya po,
Kung minsan iba't iba yung mga problema natin, yung iba nasa level 10, yung isa nasa level 1. At kung minsan ay talagang yung level 1 parang ang pangtingin niya sa problema niya, napakalaki. Pero kung ikaw na level 10 ay talagang nadaanan mo na yon. Kaya parang sabihin mo, ang liit lang naman yun eh. Kaya po ang Panginoon, minsan meron yung pabalik-balik na problema mo, gusto ka po ng Panginoon na turuan sa buhay para ikaw ay matuto. At pag nakayanan mo yan, pwede pa kung magli-level up ka muli. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit hindi niya sinabi yung problema niya sa'yo, kaya mo yan. So sa tulong po ng Panginoon, makakayanan po natin ang lahat ng bagay, magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen po ba? So, pwede bang kumuha lang ako ng dalawang halimbawa dito? Ay, ito, si Liona at saka si April. Halika dito. Harap lang kayo dito para makita kayo doon sa camera. Ayan, sige. Ilagay nyo yan yung face mask. So, harap kayo doon. Okay, imagine lang po natin na si Liona, siya po yung nanay. Okay? Ito namang si April ay siya naman po yung anak. At napaka-imposible po na itong anak ay malulugod yung nanay niya sa kanya kung itong anak ay hindi na sinusunod ang sinasabi ng kanyang nanay. Hello, kayo pong mga nanay, malulugod ba kayo sa pag sinasabihan niyo yung mga anak niyo, mga bagay-bagay na alam niyong mabubuti at hindi kayo sinusunod? Malulugod po ba kayo? Maragsakan kayo ba? Di ba haan? Agungot kayo paikit di? Kaya napaka-imposible po na malulugod ang nanay. Baka ayaw pa niyang bigyan ng allowance yung kanyang anak na si April na ito. Hello? Kasi kung sinasabi ng nanay, anak, ang dami kong karanasan sa buhay, sundin mo to, gawin mo ito, mag-aral kang mabuti. At sa isip naman ni April, sabi niya, mamati ka. At lalabas na sa kanyang action na talagang makikita ng nanay na talagang yung kanyang anak pala hindi nag-aaral, hindi po matutuwa yung magulang. Hello? Ganon din po sa mag-asawa. Hello? Imaginin natin na mag-asawa sila. Imaginin lang natin. Diba? Single pa po ang mga ito. Okay, si Mrs. at saka si Mr. At napaka-imposible po bawat isa sa kanila na malulugod ang bawat isa na kung wala pong tiwala sa kanila. Diba? Pag may distrust doon, may jealousy sa kanila, siguradong palaging nami-make-upan siguro si Mrs. Liona. Make-up na itim na make-up. Dahil walang tiwala, puro siluso, ganun ang mangyayari. Pag may distrust, siguro ang daming yung nakita siguro sa mga siluso, kahit walang ginagawa si Mrs., bakit may kinakausap lang, kinintuhan, may black eye na si Mrs. Kaya mag-ingat-ingat kayong mga binata, dapat piliin nyo. So mamaya po, mga 2:30, yun po, it's about love. Kaya po kayong mga pwede na, pinaplanong mag-asawa, makas-asawa, punta kayo mamaya. 2:30 onwards, mayroon pong, yun po, about love na, ayun po, mga young people, pati rin po kayo sa mga 13 years old, pwede rin po. Kasi may mga 11 years old na, mayroon ng girlfriend eh. Oh, totoo po yan. Kaya makinig kayo mamaya, mga 2:30 onwards. At ganon po. Kaya kung meron pong distrust sa kanila, may jealousy, ang mangyayari po doon, kagaya ng kwento, na si Mr. palaging uras-uras nandun na sa trabaho, imbis na makapag-focus sa kanyang trabaho, palaging tinatawagan yung kanyang asawa. Paandaram man day ta washing machine, tapno amok nga dakat tabalay. Yung spinner. Tapos nung pag-uwi niya, maagang nag-undertime si Mr. umuwi. Apay ni mamam, rinumwar iso na, agto-agto na ya washing machine. Thank you. Sige na, pwede na kayong maupo. So ito po mga kapatid na ganun din po ang Diyos na ang Diyos po natin ay nalulugod po sa atin kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya doon sa Kanyang salita. Amen. Amen po ba? Gusto ng Diyos na mayroon po tayong pananampalataya sa Kanya, mayroon po tayong pagtitiwala sa Kanya na walang pag-aalinlangan sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako, na tayo po ay talagang
Hindi ko nata yung agtalikin kwa na at nandun po yung prosperous and successful na assurance sa atin. Amen. Alam niyo po si Joshua, yung prinamis ng Panginoon sa kanya bilang isang sundalo na commander na magli-lead dito sa mga Israelites, ay sabi doon sa Joshua 1:8 na, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will do everything written in it." At sabi doon sa last, "Then you will be prosperous and successful." Amen. Okay po. So ito po mga kapatid na kahit po finufulfill natin yung mga religious duties natin, at kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, sa ating puso, ay useless din po yan. Hello? Kaya kailangan pong manampalataya tayo sa Kanya at magtiwala sa ating Diyos. Amen? So faith pleases God, at hindi lang po yun, faith must believe that He is real and does exist. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. Ito pong mga atheists ay sabi nila, walang Diyos daw. Bakit? Kung may Diyos sana, bakit nangyayari sa mga ganitong mga bagay-bagay sa isang tao? Kaya sabi nila na hindi sila naniniwala na may Diyos. Buti pa ang demonyo. Nung makita si Jesus, agpigirgirda dahil naniniwala sila sa Diyos. Amen. Kaya po, na faith must believe that He is real and does exist. So kung minsan po, sabi ko nga, sa buhay po natin, na kung minsan ginagawa naman natin yung tama, ay meron pang mga persecution sa buhay natin, meron pa tayong trial sa buhay, at kung minsan para bang si taning, ay adangay maiyarasaas na kada tayo nga, di ba? Nagsisi ka na sa iyong kasalanan? Di ba? Gumagawa ka naman ng kabutihan. Pero bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Kung may Diyos, bakit ganyan ang nangyayari sa iyo? Nagsisi ka naman sa kasalanan mo. Para bang binibigyan ka pa ng doubt para hindi magtiwala sa Diyos. Pero, sabi ko nga, ang Diyos, inaalaw niya ang lahat ng bagay, na pati mga pagsubok sa buhay natin dahil nakikita niya na kaya mo yan at para pa lumaki pa ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Yung pagtitiwala mo po sa Kanya. Amen po ba? Ako nga nung una sabi ko, wow, hindi ako natatakot na talagang kahit anumang problema sa buhay ay talagang hindi ako bibigay sa Diyos. Pero nung time na nagmamaniho ako, naka-aksidente ako, naputol yung nabali yung buto ng bata. Mga 5 years old pa lang yon, ay talagang, yung tatay pa naman, sabi niya, partidor pa naman doon sa slaughter. Tingin pa naman sa akin, parang kakatayin ako. Sabi niya, nung tukol lang, tisaka dahi ta anak mo, agsagana ka. Ang sama pa naman yung tingin sa akin eh. Pero salamat sa Panginoon, ay talagang pinadaan pala ako doon sa bagay na yon para makita niya para na magtiwala ako sa Kanya. Amen. Sabi ko nga, ang alam ko pag mayroon akong problema, ang takbuhan ng mga kalalakian, mostly ay si San Miguel eh. Sabi ko, balik kaya ako sa dating bisyo ko. Mag-inom ako, maglalasing ako, pero wala rin naman. Hangover ka rin naman eh. Bukas, doon pa rin naman yung problema. Hindi ka iniwan yung problema mo. Kaya iniisip ko rin, hindi rin tama ito. Pero salamat, may mga kapatid na nanalangin at may mga, yung senior pastor ko noon ay kinausap din yung tatay at nung nalaman na kahit yung anak niya ay nung ma-x-ray ay nabali yung buto, ay talagang naglaylo naman siya. Sabi niya, wala kaming pera, kayo ang magbabayad. Bayaran niya yung hospitalization niya, kung ano man yung bayad na dapat na ma-process sa anak ko. Salamat sa Panginoon, within 3 months ay tumatakbo na yung bata. Ang bilis yung recovery ng bata. Kaya po, ang dami-dami po nating pagsubok sa buhay, pero ang Panginoon ay may plano siya sa buhay natin. Amen po ba? Okay, so we must believe in God na who is not only the God of love, but also God of judgment.
Thumbs up. Ulitin ko, we must believe in God who is not only the God of love, but also God of judgment. Ang Diyos po ay, hindi lang po natin sinasabi na ni Apo Diyos kat isuti ayat. Hello? Ni Apo Diyos isuna maglang ti Diyos nga ada nga mangukum isuna. Sabi ko nga namin, dalawa kaming pastor galing dito sa Irisan, pupunta kami sa Tuding Itugon, makipag-basketball sa mga pastor doon. Nagmotor kami sa hapon, ay talagang biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. Kaya doon sa South Drive ay pumunta kami, sumilong, nandun pa naman, secret garden. Umakyat kami doon, bakit may mga tao nakatayo sila? Parang may gagawin sila. Ayun pala, meron pala yung officiating minister doon na may kasalan pala na mangyayari. Yung management, sabi naman, hindi naman nila silabi na exclusive yon, hindi naman nila kami pinalabas, kaya inanusan mi nag-order ya kapi nga kurang 200 ti maysa. Nung nagkakapi na kami, pag titignan namin sa harapan sa tarpaulin, bakit dalawa namang babae yung mukha? 5 years ago na yun. Duha mga babae di jay. Yung uniform pa namin obvious, Irisan Ministers Association. Kaya talang tinitingnan kami. Ayun, nakinig po kami, ayun pala, kinakasal. Yung officiating minister din pala ay, ayun po, nagpapasalamat ako sa aking asawa, sa kanyang suporta, sabi niya. Lalaki rin pala, at yung nandoon sa, sabi niyang asawa niya, lalaki rin pala. Kaya sabi ko, kahit wala pang batas ay sikreto na ginagawa na nila. Hello. Kaya po, sa salita po ng Diyos ay lalaki at babae lang po ang pwede po naming ikasal. Hindi po pwede yung lalaki sa lalaki, babae sa babae na pwedeng ikasal. Hindi rin po pwede yung tao at hayop. Sa ibang bansa po, pwede po yung tao at hayop. Dahil ilang beses na sila nag-asawa, nag-divorce, yun na, hayop na lang ang naging asawa lang niya para at least yung hayop sunod-sunuran na lang. Opo, ang tao po kasi, iba-iba po tayong personalities eh. Kung minsan, dahil nag-asawa ka, dahil gusto mo na susunod yung asawa mo sa'yo, hindi po, magkaiba po yung personalities namin. Sabi ko nga, kaming mag-asawa, 25 years namin this coming May, na anniversary namin, meron pa kaming, disagreement pa. Nasasaktan pa ako kung siya nagsasalita. Iba kasi yung Mountain Province na kankanain ng Mountain Province at kankanain ng Benguet. Kala mo, nagsasalita na nagagalit. Hindi pala. Normal lang sa kanya. Kaya po, may adjustment po yon. Hello? So ito po, mga kapatid, na makita po natin na ang Diyos po ay God is love at siya rin po ay God of judgment. So, ito po, hindi lang po siya God of mercy and kindness. Siya rin po ay God of holiness and wrath. Hello. So, maniwala po tayo sa ating Diyos na nire-reveal niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po, kung under persecution po kayo, mga kapatid, kung kayo po ay may pagsubok sa buhay niyo, huwag po kayong bibigay sa buhay Kristiyano ninyo. Hello? Nagrigat mo't gayang ti Kristiyano. Agsubliak kiti jay dati nga relihiyon ko. Hello? Kaya mo yan. Amen. Si King Asa po ng Southern Kingdom, lumapit po yung propeta sa kanya, sabi ng propeta sa kanya, ang Diyos ay hindi nalugod sa iyong ginawa. Dahil siya po yung time na si King Baasa ng Northern Kingdom ng Israel ay lumapit po doon sa Judah at nagpatayo po ng stronghold para po walang makalabas sa kanila doon sa Judah. At si King Baasa na ito, alay po siya sa king ng Syria, itong mga Aram na ito. At ang ginawa ni King Asa na solusyon, siya po ay nag-offer ng gold and silver kay King Ben-Hadad ng Syria na ito para siya po ay kumalas sa kanya. Kumalas ka sa kanya, bibigyan kita ng gold and silver. So mas mataas ang offer nitong Southern Kingdom kaya kumalas itong Syrian king doon sa Northern Kingdom na si King Baasa na ito.
At hindi naman natuloy yung plano ni King Baasa ng Northern Kingdom. Pero ang Diyos po, gumamit siya ng propeta, sabi doon, hindi nalugod ang Diyos sa iyong ginawa. Pinaalala sa kanya na nung dumating ang hari ng Ethiopia, 1,000,000 sila na umatake sa Juda, ay ikaw ay lumapit sa akin, humingi sa akin ng tulong at tinulungan kita. Pero sa ginawa mo dito, na instead na lumapit ka sa Diyos, ay doon siya nagtiwala sa tao. Sabi doon, sa buong buhay mo ay may mga digmaan na darating at darating sa buhay mo. So ganun po ang nangyari. Instead na magsisi itong si King Asa sa kanyang action, ay ibinilanggo itong propeta. At naging, pinahirapan pa yung mga tao na mga Juda na ito. Naging masama siya. Kaya nakakalungkot na biruin mo, 41 years na naging hari ng Southern Kingdom. Doon sa mga ilang taon na pagkahari niya, talagang gumawa siya ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Pero doon sa panghuli na kanyang pagkahari, nagkaroon na siya ng pride, hindi na siya nagtiwala sa Diyos, nagtiwala na sa tao, hindi po nalugod ang Diyos sa kanya. Kaya dapat po na kung anuman yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin na ito, ay dapat palagi po tayong magtiwala sa Kanya. Amen. Kahit saan ka man dadalhin ng Panginoon, palagi pa rin tayong magtiwala sa Kanya. Okay, so faith must believe that God is the rewarder of those who seek Him. Ulitin ko, faith must believe that God is the rewarder of those who seek Him. So our greatest reward is knowing Christ. Sabi mo sa katabi mo, knowing Christ. Kaya po, hindi relihiyon ang sinasabi natin dito, pero yung lalalim pa tayo na alamin ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang po ang ating magliligtas bawat isa sa atin. Amen. Awan iti sabalin nga mangisalakan kada tayo nudiket ni apo tayo lang nga Jesucristo. Amen. Acts 4:12, sabi po ni Apostol Pedro doon sa mga religious leaders, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ang pangalan po yan, pag tuloy-tuloy mo lang po nabasahin yan, ay ang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pangalan ni Pastor Adrian, hindi pangalan ni Sir Eric, o kung sino pa man, kundi pangalan lang ni Jesucristo. Dahil siya lang ang pwedeng may karapatan na magligtas bawat isa sa atin. Amen. Dahil siya nga po ang di ko na tayo nga nang i-sacrifice iti biyag na, babaen iti dara na. Last Sunday nag-communion po tayo at siya lang po ang karapat-dapat dahil siya yung high priest natin. Amen. Amen po ba? So, ito nga po kapatid, mga kapatid na dapat sana tayo ang maparusahan sa ating mga kasalanan. Malaki man o malaki yung ating nagawang kasalanan, pero ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nag-sacrifice sa kanyang buhay para ako, ikaw, tayo, bawat isa sa atin ay maligtas. Amen. Amen po ba? Okay? Hindi lang po yon. Faith is to diligently seek and walk with God daily. Ulitin ko, faith is to diligently seek and walk with God daily. Hebrews 11:6, sa verse natin kanina, and that He rewards those who earnestly seek Him. Ginamit niya yung Tagalog version dito na masigasig na humahanap sa Kanya. Hebrews 11:5, yung halimbawa kanina na itong si Enoch, na sabi ko doon na kinuha siya ng Diyos. Pagbasahin niyo po sa Genesis chapter 5, 365 years old po siya. Nagkaroon siya ng mga anak na lalaki, mga anak na babae. At doon sa 365 years old na pamumuhay niya sa lupang ito, ay sabi doon ay talagang nalugod po ang Diyos sa kanya. Na ayaw ni Apo Diyos kinkwana. Kaya siya po ay kinuha ng Diyos na hindi nakaranas ng kamatayan. Amen. So dito po mga kapatid na yung seek above all others. Amen. Amen po ba? Sa pamamagitan ng panalangin na tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Kaya po I hope na bilang mga Kristiyano
pati po sa umaga, talagang nagpipray po tayo na hinahanap natin ang Diyos. Amen. Sa ating mga panalangin. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang panalangin mo? Jeremiah 29:13, sabi po dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So ang paglakad natin sa Diyos ay sumusunod tayo sa kagustuhan niya, hindi sa kagustuhan mo. Amen. Kaya po, meron po tayong sariling desisyon na kahit sinasabi ng Diyos na huwag kang lalakad dyan sa kaliwa dahil masisira ang buhay mo dyan, pero kung yun pa rin ang gusto mong lakarin, wala siyang magagawa. Hindi niya kukunin yung ilong mo niya. Pulatan na dahil ilong mo, wuno ye pusom na pahintuin yung pagtibok ng puso mo. Hindi. Sarili mong desisyon yan Kaya ang Diyos, nagsasabi lang siya na dapat ito ang daanan mo. Kung ayaw mo, wala siyang magagawa. Kaya po, dapat nasabi natin, manampalataya tayo sa Kanya, sundin po natin yung Kanyang sinasabi, at hanapin po natin siya. Amen. Sa mga magkaibigan po ay, di ba, sa magkaibigan ay, doon po sila nag-uusap. Kwentuhan sa buhay ng bawat isa sa kanila, mga close friends, kilala niya yung pamilya niya, yung mga anak niya, kung may anak man, yung asawa niya, at mga lahat ng bagay na pwedeng mga sekreto sa buhay dahil close friends sila, naglalabasan sila sa mga problema bawat isa. Ganun din po tayo. Ang Diyos po gusto niya na sabihin natin sa Kanya yung mga problema natin. Amen. Kung may struggle ka sa misis mo o mister mo, sabihin mo sa Kanya. Isumbong mo sa Kanya. Hello. Amen po ba? So ang paglakad po natin sa Panginoon, ito po ay talagang intimacy. Gusto ng Diyos na talagang hinahanap niya Diyos naman siya Alam niya ang lahat ng bagay, pero gusto niya na talagang kausapin natin siya. Gusto niya na talagang yung relationship pa natin ay talagang lalapit pa tayo sa Kanya. Amen. Hindi lang po kung may kailangan ka o may problema ka, saka mo lang siya hanapin. Kaya nga yung kwento nun ng mga tao na talagang hindi siya nananalangin, talagang hindi na hinahanap ang Diyos, pero nung nagkaroon siya ng sakit, yan, nakaidalitan nga nakaida, yun na, nakatingin na sa langit, saka lang siya matutong, Apo Diyos, tulungan dak. Tulungan dak, Apo. Kasi tinaningan na yung doktor yung buhay niya. So, huwag pa nating hantayin ng ganon. Amen. Kahit malakas man tayo, mayroon man tayong mga blessing sa buhay, ano man yung status natin sa buhay, ay hanapin po natin ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hanapin mo ang Diyos. So bago po ako magtatapos, gusto ko lang pong sabihin sa atin na mayroon po tayong 4 basic life dito. Palagi pong ipinaalala ko sa inyo yung devotional life natin, itong pagsisimba natin, yung pong cell life natin, pakikipag-cell group natin, at ito pong training life natin. Amen. Para po tayong lahat ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya sabi ko kanina, palagi kong inuulit bawat isa sa atin na ang dami po mga promises o pangako ng Diyos sa Kanyang salita, basahin lang po natin. Kung kayo pa po ay hindi nag-start na magbasa ng Bible ninyo, magbasa na kayo. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na ng Bible mo. Basaan mo ti Bible mo. Meron pa tayong mga Bible app, cellphone, yan, iba't ibang versions, mabasa mo dyan. Amen. So faith is a daily dependence on God, step by step that continues a lifetime. So in conclusion po mga kapatid, na kung tayo po ay lumalakas sa Diyos by faith, siya po ay nalulugod sa atin, na kahit po ang daming mga problema na dumarating sa buhay natin, ay siya po ay prinamis niya na kasama natin siya. Amen. Kaya very important po, pwede bang tayong lahat ay tumayo
na very important po mga kapatid na examine po natin ang ating mga sarili na talaga bang sabi natin, meron ba tayong pananampalataya na masigasig ba tayong hinahanap natin ang Diyos sa buhay natin? Sa pananampalataya po ay ang mga taong makasalanan ay sila po ay naligtas. Ikaw, ako, dahil sa pananampalataya po, hindi sa ating good works naligtas tayo, kundi dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, kaya po tayo naligtas. Dahil sa pananampalataya po, ang ating Panginoon Kristo ay nasa puso natin. Dahil sa pananampalataya, tayo po ay nabubuhay. Amen. Dahil sa pananampalataya, na-overcome po natin ang diablo o pati mga temptation o tukso sa buhay natin. Dahil sa pananampalataya, tayo po ay nilinis ng Diyos. Kapatid, sigurado ka bang nananampalataya ka sa Diyos? Kung hindi pa, ito na po sana yung oras na sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Kung wala man akong pananampalataya sa iyo, manampalataya ako sa iyo, Panginoon. Dahil yung sabi nga doon, without faith, it is impossible to please God. So ito po ang challenge ko bawat isa sa atin na hindi ko po alam yung buhay niyo, buhay ng bawat isa sa atin, na kung hindi mo pa po tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, ito na po sana yung oras na magsisi ka sa iyong kasalanan. Malaki man o maliit yan na kasalanan, parehas sa Diyos na patatawarin ka niya. Lumapit lang tayo sa Kanya. Kahit anumang klase ng kasalanan yan, huhugasan niya sa Kanyang dugo. At tanggapin mo si Jesus na siya lang ang tagapagligtas sa iyong mga kasalanan. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa atin naman na nananampalataya sa Panginoon na kaya mo ano man yung mga pagsubok na dinadaanan mo sa buhay, gusto ng Panginoon na umangat pa yung pananampalataya mo sa Kanya. Come on, kahit manalangin man tayo, pumikit tayo at manalangin habang nagpapatugtog sila. I-search po natin ang ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God. Salamat, Panginoon. Tulungan mo po bawat isa sa amin. Iba't iba po yung label ng faith ng bawat isa sa amin. Iba't iba rin po yung pinagdadaanan ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pero tulungan mo po kami. Alam namin, Panginoon, na bakit inaalaw mo yung mga pagsubok sa buhay namin. Dahil nakikita mo na makakayanan namin ito mga pinagdadaanan namin. Tulungan mo po kami, bawat isa, Panginoon, na wala kaming magagawa dito sa lupang ito kung wala yung tulong mo. Hindi po kami magre-rely o magtitiwala sa mga tao. Dahil pag sa tao kami magtitiwala, mau-offend lang po kami, madi-discourage kami, Panginoon. Pero pag kami ay magtitiwala sa iyo, sigurado ka, Panginoon, sa iyong salita na hindi mo paihiyain ang iyong mga anak. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Kahit saan man kami mapunta, na kung minsan natatakot kami, pero ibalik mo po kami sa iyong salita, na sa iyo kami magtiwala sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, O God. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust, find my glory and the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone.
manok, kini daydayaw da kaapo. Uray pa iti temporary nga panagsina-sinami. Agyaman kami ama, ti panagayat mo, iti tunggal maysa kada kami. Nga sipot pa iti managbasol mi. Han mo ngayon paidam ti anak mo nga ni Kristo. Nga iso nga natay, nga nailansa iya cross. Tapno ti kasta mapakawan, nagitibas basol mi. Kat patuloy ka di apo, nga ti parabor mo, maadda tunggal maysa kada kami. Kat urepay ka di apo, ti Santo Espiritu, iso ti patuloy nga makipaganda kada kami, iti daytoy manen nga makalawas apo Dios. Kat amin nga anak ni apo Dios, kunada iti Amen and Amen. God bless po. Nainbag nga agsaba tayo, amin. Amen. Reminders lang po sa ating paglabas. For the first time in GTF history, mighty women will gather together virtually for the Women's Conference this year. We know that you are all ready and excited to register. Registration is just a few clicks away, so just follow these simple steps. Number 1, go to the website of G12 Philippines. Number 2, create an account or sign up. You may also log in using your Facebook or Google account. Of course, do not forget to input your full name, church name, contact number, email address, and nominate your own password. Whether it is your first time or second time to register in the G12 Philippines website, please take note that you will be asked if you are a pastor's wife, primary leader, cell leader, or others upon registration. This is for us to provide you with the level of access that you will be having on the day of the conference. The site will then ask you to verify your account by sending an email to your registered email address. Lastly, when you have completed these steps, you will already see the Watch Stream button. You will be receiving an email confirming your registration. That's all that it would take for you to have access to the online sessions happening on March 18 to 20, 2021. Make sure that every woman in your family, workplace, church, and network registers. Again, let us break history as we gather virtually. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Come on, let's say. You're pulling me closer and closer.
into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you.